kung matatandaan niyo po, unang ibinlag natin mga bossing, no? Unang ibinlag ho natin si Kerwin Espinosa nung na tinamaan. 'Di ba? Nung may bumaril sa kanya habang siya ay nangangampanya kung di ako nagkakamali. Ngayon, doon sa unang 'yon, mga bossing, nabanggit niya nga ang pangalan na Richard Gomez, mga kababayan. Nabanggit niya ang pangalan na Richard Gomez at bata daw to ni Digong, no? At mukhang nabanggit niya din, no, mga kababayan, na may kinalaman si Richard Gomez doon sa pagkakabaril sa kanya. Ngayon, nung isang beses, kahapon, ibinlag natin yung sagot ni Richard Gomez kasi gusto ko lahat kompleto ho, mga kababayan, para patas, no? Hindi lang tayo doon sa isa tumitingin. Lahat na ipapakita natin. Ang sagot ni Richard Gomez, mga boss, chief amo, sir, huwag kayong maniwala kay Kerwin Espinosa. Don't believe somebody like him. Dahil nga po di umano daw, mga kababayan, si Espinosa ay dati daw pong tulak. Kaya daw hindi daw dapat paniwalaan. Ngayon, yung sinabi naman po ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, na bata ni Duterte yan eh. No? Bata ni Duterte yan, si Richard Gomez, sabi niyang ganun, mga bossing. Oh. Nung umatras ako, siguro 3 o 4 na buwan, mga boss, na-realize ko, ipinagtatanggol ni Richard Gomez si dating Pangulong Duterte. Halos lahat, halos majority na po ng Pilipino na po kay dating Pangulong Duterte, pero si Richard Gomez, tanggol pa siya. So ngayon, yung sabi ni Richard Gomez, huwag kayong maniwala kay Kerwin Espinosa. Ayan na po ang sinagot ni Kerwin Espinosa. I am not an actor, no? Like you. Hindi gawa-gawa. Hindi pampelikula. Hindi artihan lang daw ho, mga kababayan. Ang sagot ni Kerwin Espinosa. Matindi ho ito, ha? Espinosa to Gomez, I am not an actor like you. Basahin ko ho sa inyo lahat ito, mga kababayan. Kerwin Espinosa, mayoral candidate of Albuera Leyte on Sunday hitbacks at comment made by Leyte Representative Richard Gomez, who earlier claimed that the recent shooting incident involving Espinosa was staged. So yan nga daw po yung sinasabi. Kaya ang sagot ni Espinosa, hindi naman ako actor kagaya mo eh. Hindi gawa-gawa ito. So, hindi naman to acting. Mainit ho ito. Hindi naman to acting, hindi naman ako tulad sa kanya na artista eh. Papabaril ka, biruin mo saan? Di ba? Ito yung puso. O, dito tinamaan eh. Oh. Parang ang hirap gawin nyo kung aartihan mo. No? Paano kung dumaplis? Sabi ni Patricia Agustin, kahit si Gomez, drug lord din. Naku. Sabi ni Scrimble, sa 7 pulis na person of interest ay mga trade ng halintulad sa SAP. Ilan sa kanila? Sure yan. Sabi ni Eseng Mariano, nasa watchlist dati ni Digong nyo. Si Goma, bumaliktad lang yan. Oh. Tuloy. Technically, they were not at the crime scene. Ano? And there is currently no direct evidence or testimony identifying who's among them may have been involved. Sabi naman po, mga kababayan, Police Colonel Raydante Arisa, Chief of the Ormoc City, has since been relieved for his post amid ongoing investigation. At isa po, mga kababayan, yung si Arisa ang nabanggit ni Espinosa na bata din daw po ni dating Pangulong Duterte kasama ni Richard Gomez, mga kababayan. Mainit ang mainit ang politika ngayon. Umaabot sa punto na may mga ganyan pong may mga ganyan pong pangyayari. Bagay, dati na din ho no? Kaya lang ito, talagang grabe. Iduktong ko ang Leyte Police Province Office, it is committed to a throughout, evidence-based and impartial investigation based on established policies, At meron pa ditong kaduktong, sabi, eto, bakit nandoon ang mga kapulisan niya
No, sabi ni Espinosa, kapulisan daw po ni Richard Gomez. City Director pa ang nandoon at mga intel. Sagutin mo yun, Richard Gomez. Bakit nandoon? Inutusan mo ba? Mabigat. Ano po? Mabigat, mga kababayan. Tuloy natin. Sabi ni Gomez, honestly, para sa akin, scripted yung ambush me. No? Ang pangit ng acting, ang pangit ng pagkagawa. Mainit talaga eh. Asan pa dyan? Yan, no? 7 members of the Ormoc police have been identified as person of interest in the shooting. The result of ballistic and paraffin tests are expected to be released on Monday, April 13. Yun po yung ilulublub yung kamay, mga kababayan. Tapos makikita, malalaman kung isa sila doon sa nagpaputok o kung may pulbura na nandoon sa kanilang kamay. Yun po yun, mga bossing. At malalaman daw po, Monday, April 30. Aba, ngayon yan! Kailangan pala bigyan ko kayo ng update mamaya, no? Kapag lumabas na yung susunod na dito. Para hubalanse. At hindi yung nagmumukhang may pinapanigan tayo sa kanilang dalawa. Di po ba? Sabi ni Maxip, double action na bala ginamit. Tapos acting lang. Pangtegi eh. Kasi yung double action na sinasabi ni Maxip, mga kababayan, pagputok ng pang! Hindi yung pak ni Roque kanina, ha? Si Roque, pampalo sa ngagba, sa bangag. Pak. Hindi po ganon. Pag nagpaputok ng double action, mga kababayan, pagputok, boom! No? Pasok doon sa loob. Puputok pa ulit yun doon. Talagang pantapos ng tao. Kasi siguro kung gagawin lang na actingan lang yon, pipili yan siguro mga dito, mga shoulder o dito sa kamay. Yung tipo bang alam mong buhay yung nagplano na actingan lang yun. Hindi, dito malapit din sa puso yun. Di ba? Tapos nabanggit pa ni Maxip, double action. Pagputok ko nun, mga kababayan, paglabas doon sa beng-beng, unang action, pang! Pupunta doon sa tao. Pagpasok sa katawan, puputok ulit. Talaga sabog. Kawawa yung tatamaan, mga bossing, no? Bibigyan ho namin kayo ng update patungkol po dito, mga kababayan, kung ano yung mga susunod na kabanata. Mainit ho ito, no? At malamang sa alamang talagang may kahihinatnan ho, mga bossing. Alisin ko na, ha? Dumako tayo doon sa susunod nating topic.